Well, magandang umaga at narito naman tayo sa panibagong araw ng ating pagsasanay. At tulad ng ating nakagawian, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay magkaroon ng pagnilay-nilay ng salita ng Diyos. Tingnan natin muli yung ating binasang talata kahapon. In fact, kabanata ito ng isa sa pinaka masasabi nating uh, pinaka gamit na kabanata. I wouldn't use the word popular, pero parang ganun na rin po yun. Sapagkat ito'y patungkol doon sa loobin ni Haring David at kung saan makikita natin ito'y pagpapakilala kung ano ang Diyos sa buhay ni Haring David. Ngayon, ang ating titingnang talata ay talata ika-isa muna, no? Mahaba-haba po yan kung ating tatalakayin lahat. Sa talata ika-isa, ang sabi po, ulitin natin, "The Lord is my shepherd, I shall not want." May the Lord add blessing to the reading of His word. Dito sa talatang ito, kapansin-pansin natin, sinabi ni David na ang Diyos ay ang kanyang shepherd. Ang Diyos o ang Panginoon ay ang kanyang pastol. Ngayon, kung titingnan natin, bago natin muna aralin o pagnilay-nilayan ang gawain ng isang pastol, tingnan naman po natin yung inaalagaan niya. Okay? Of course, ang inaalagaan ng isang shepherd ay sheep, mga tupa. Ano ba ang karaniwang karakteristik ng tupa? Kung inyo pong maalaala, um, para sa inyo na may background patungkol sa mga bagay na to, mapapansin natin na ang katangian ng tupa, ika nga, ang mga tupa raw ay mga, ano ba yan, mga, may nagsabi mga bobo. Okay? Bakit po? Kasi ang tupa, kung saan siya ginaguide, doon lang siya sumusunod, doon lang siya tumatakbo. No? Tsaka, maalala ko pa minsan nga na wala siyang sariling disposisyon, basta sasama lang siya kung saan siya iga-guide, kung nasaan yung kasamahan niya, dire-diretso lang din po siya. Wala siyang sariling disposition, ika nga po. Kaya very prone po siya sa mga danger, no? Kaya yun po yun, dito papasok yung pastol. Kasi siya po ay titingin doon sa sitwasyon ng kanyang mga tupa. At kung maalala niyo po sa Bagong Tipan, di po ba sinabi ng Panginoon patungkol doon sa pastol na sa 100 mga alagang tupa, pag may isa lang po na naligaw, iiwanan ng pastol yung 99, no, ng mga alaga niyang tupa at hahanapin niya yung nag-iisang tupa. Ganon yung kanyang malasakit sa bawat bawat tupa, no? Ngayon, isang bagay naman pong tingnan natin. Maalala niyo po, yung po ba yung hawak-hawak ng karaniwang mga pastol? Di ba meron siyang kahoy na gano'n, may kalawit na gano'n? Ang purpose po noon is, number one, yun po yung pwede niyang sandata laban sa mga wolves, no? Sa mga maaring papahamak sa mga alagad ng tupa. Kasi mahabang tungkod po yun, pamalo yun, pwede niyang gagawing sandata. Pero yung kabilang bahagi po ng kahoy na yaon ay yung palawit na ganon. Ano pong purpose noon? Ang purpose po noon ay para ito ay siya po yung maghuhook doon sa mga alaga. Kunwari, nandun siya sa alanging bahagi, no? Nasa malapit na siya sa bangin. Para masagip po niya, gagamitin niya po yung hook na yun, yung kahoy na yun, yung palawit na ganon, para maibalik sa kanyang bakuran, no? So yun po yung purpose po noon. So dito natin makikita na kung aaralin natin ng maigi, ang pastol po na sinasabi po ni Haring David dito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Okay? He is a gentle God. He is a God that cares enough for us, but He is also fierce when it comes to yung kaaway na nais na tayo ay guluhin, tayo ay saktan, no? Ganun siya ka-fierce. Pero ganun din po siya ka-gentle kapag tayo naman po ng mga alaga niya, ng mga tupa, ay naliligaw ng landas, no? Very gentle po siya magre-remind sa atin. Pero pagka matigas pa rin po yung ulo natin, asahan po natin, papaluin din po tayo ng Diyos. Pero yung pamamalo ng Diyos, hindi po yun dahil sa galit. Ito po'y pamamalo
sapagkat mahal tayo ng Panginoon at naisin niya na tayo manumbalik sa Kanya. Yun po yung desire ng Panginoon. Yun po from the beginning of times. Yun po ang desire ng puso ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya. How great it is na siya ang ating makakapitan. Pag siya'y tumatapik sa atin o paminsan-minsan pag namamalo na po siya, huwag tayong magdalawang isip. Lapit agad tayo sa Kanya. Magpakumbaba agad tayo sa Kanya. Humingi agad tayo ng patawad sa mga kasalanan ng ating nagawa. At titiyak ko sa inyo, hindi niya tayo ipagkakait. At the moment, at the time na we confess our sins, at the moment, at the time that we humble ourselves before God, He is able, more than able, and willing to forgive us. Sapagkat ganun po kadakila, ganun po kalalim ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa palaala ninyo po sa amin sa pamamagitan po ng karanasan ni Haring David na kung saan po kayo po ay nakitaan po niya na isang dakilang pastol, ang pastol na nagmamahal sa kanyang mga tupa. Lord, kami po ay muli humihingi ng aming pong kapatawaran sa mga nagawa po namin ng mga bagay o Diyos na hindi po kaaya-aya sa iyo harapan o God. Lord, salamat po at handa po kayong magpatawad. Salamat po at handa po kayong tumulong sa amin upang kami po ay maging matatag. Upang kami po, Panginoon, ay patuloy po na manindigan, Panginoon, sa iyong salita. Sapagat, Panginoon, tunay nga po, wala kang kawangis, wala kang kaparis, Panginoon. Lord, as we continue on with our lesson for today, I pray for your guidance. And may you enlighten us, will you open our hearts and minds, Lord, O God, that together we would learn about today's training, O God, about today's lecture. Maraming salamat, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so kumusta po kayo? Okay naman po yung ating audio sa ngayon, ano po? Hindi na po tayo na problema. Okay, so tuloy po tayo and at this today, kahapon po napag-usapan po natin, di po ba, yung mga bagay patungkol po sa iba't iba pong bahagi po ng apat po na basihan ng ating pong vital signs taking. Ngayon, bago natin pagpapatuloy yung ating lecture, may hinanda po kasi akong video ho rito. I hope it will work well at matingnan po natin. Ito po kasi hirap po kasi kung ako ang magde-demo kasi I'm just alone here in my studio. So, mas maganda yung mapanood natin ng video and then we will just make comments later on kung paano po yung pangyayari po, paano po nagaganap yung pagkukuha po ng vital signs. So, yes, let's dig down into it. Hintayin po natin saglit. Ayusin ko lang po yung ating pong sharing. Hmm. Okay. So, nakita nyo na po itong slide na to. Okay po, positive. Okay, tuloy tayo. Do you hear anything? May naririnig kayo? Wala po. Okay. Sige po, I'll just may comments lang as we go along. So here in this image, makikita po natin, no, hinahanda na po nung therapist yung kanyang kagamitan. And what she's doing right now, pansin niyo po, naghugas muna siya ng kamay using an alcohol, 70% isopropyl alcohol. Ayun po ay, eto na po siya. Ang una niyang gagawin, kukuha muna siya ng body temperature.
Yan. Gently pinasok niya po sa armpit. And then, mayroon po siyang 1 minute to check. And afterwards, yan na po, no? Lumabas na pa yung reading. And sinabi niya sa therapist, sa client, kung ano yung reading ng kanyang pagkuha ng vital signs. And by the way, dito po sa video na to, pause muna natin. Sa video na to, nakita ko po na nakalagay po ang kanyang range is 36.5 to 37.5. No? Uh, Yan po yung range, no? I think I agree with that. Yan po yung range. Kasi sa DOH kasi, nakalagay lang po 37.5. So, wala namang problema po doon. Basta nandun, safe lang po siya. Wag lang siyang lumagpas doon sa 37.5 na range. A while. May mga pumapasok. Okay. So, and then, after siyang kumuha, di ba, nakuha niya na yung yung temperature, napansin niyo po yan, may hawak siyang bulak. Pinunasan po niya using ang swab na yan, yung cotton swab na yan ay may ano na po yan, no? May nakasoak po yan ng bagya doon sa alcohol at ito ngayon kanyang pinupunasan at yung kanyang ibabalik sa lagayan. Okay? So yan po yung gagawin niyo po. Tuloy tayo. Ayan, binabalik niya na sa lagayan, sa sisidlan. Okay. The next one is yung pulse rate tsaka respiratory rate. Yan. Okay, look at the arm. So, ang ginawa po niya, ni-rest niya po uh, yung wrist ng kanyang client, ng patient. And then, ang brachial, kung tuloy nung sinabi natin, dito po sa radial, I'm sorry, yung radial side ng kamay, dito mo ilalagay yung iyong dalawang daliri. No? Mafe-feel mo naman yan eh. Kung saan yung may malakas na pintig, doon mo siya i-rest. Okay. Now, habang kumukuha siya, ayan, suot na yung kanyang yung relo niya, and then, ayun po, titingnan natin, pag umabot po doon sa punto na yung pinakamaliit po na indicator natin, yung hand ay nandito sa gitna sa 12, then that's the time you start counting, no? Gaano po katagal? The count should be, it should take 1 minute. Okay. So yun po yun. That's how you check the pulse. Ngayon, pansinin mo, dito sa pulse rate, pag-check ng pulse rate, hindi niya na po inalis yung kanyang mata doon sa client. I'm sorry, sa kamay na kung saan nakalagay po yung kanyang kamay. Okay. Maganda yung kanyang sistema eh. Habang nakaganyan po siya, without telling the client, o the patient, nagbibilang din po siya ng chest na yung cycle ng respiratory rate, no? So, disimulado lang, nakaganon yung kamay niya doon sa kanyang pulso, and then natapos niya nakuha yung pulse rate, tumingin na lang siya doon, yung binaling yung tingin niya dito sa bandang chest ng client, and then binasa niya na kung ilan po ang cycle per minute uli. Nandun naman siya sa 1 minute, no? Pagtapos nun, binilang niya na uli. Okay. The reason why she has to do it is because para hindi maalarma o hindi malaman ng patient o ng client na chinecheck yung kanyang respiration. Okay? Kasi pag sinabi niya, oh ma'am, next ma'am, kukunan ko po kayo ng respiratory rate, di mag-abnormal na yung paghinga niya. Kasi alam niya, minomonitor siya eh. No? So ito po, antimano, pagkatapos nating makuha yung pulse, then proceed ka na sa pagkuha din ng respiration ng client, and without the client or the patient knowing it, and then na gets niya na agad yung dalawang information na yon, one at a time, no? Hitting two birds with one stone, ika nga. Okay, ganda, no? And then
Ayan. So, what she's doing is kinuha niya muna yung pulse and then eventually mapansin mo kinukuha niya na rin yung respiratory rate ng client. Okay. So there you are, no? Ngayon sinabi niya na na she's done with the process at ngayon naman ay kukunin niya yung blood pressure ng client. Ayan. So at ease, kakausapin mo and then you tell your client, ma'am, at this time kukunan ko po kayo ng inyo pong blood pressure. Okay? And then, yan nga, tulad na nabanggit ko sa inyo, minsan yung iba sa atin would insist dapat nasa left side. No? In this video, nasa left hand ng client yung pagkuha ng blood pressure. Ayan. Now, pansinin ninyo yung kanyang cufflink ng blood pressure, yung apparatus niya, hindi katulad ng iba na ini-insert. Ito po ay nakahiwalay, no? Hindi po katulad ng iba na ini-insert. Ito po ay nakahiwalay. So unlike the one that we have here, pakita ko lang sa inyo po. Yung aking cuff po dito sa aking Baxtel na BP apparatus, ini-insert po, no? Ipapasok po sa kamay, yung kamay po dito. So nakabuo po siya. Ayan. Okay? Pero diyan po sa kanya, nakahiwalay and then sa kanya pinulupot ng ganon. Ngayon, moving on, makikita natin na ayan, may indicator po sa BP apparatus na kung saan po ay itatapat mo po yung iyo pong ano, yung speed mo, yung indicator niya nandito, no? Naka-indicate po 'yan. Sa ibabaw niyan ay mayroon pong handle na kung saan po ay mailalagay mo din po yung head, no, yung indicator ng inyo pong BP apparatus. Yeah, meron po siyang sisidlan. This is the one that you can see here. No, i-insert mo siya ng ganon. Okay. Ayan. Kaya ganun po yung ayos po niyan. Ngayon po, yung ginagawa na po ng therapist ngayon ay sinisimulan niya na po, no, and tine-check niya yung arterial artery. Muli, nandun po yung pintig. Sine-check niya po. And there you are, no, nakapanya na po, then sa kanya nilagay. Yung dalawang daliri uli at yun yung pangkapa niya. Okay. Ayan. So once na-check niya na okay na and then stable na siya and then nakapanya na yung kung saan yung arterial artery. Pag sinabing arterial artery, yun po yung part na mayroon po siya makukuhang pressure po yung pintig na mayroon po siyang indicator na may pintig. And then ayun, sinuot na po nung therapist yung kanya pong stethoscope. Okay? Ayan. At dito po, ito, inassume na po natin na yung head po o yung diaphragm po ng stethoscope, yung diaphragm po ng stethoscope ay naka-open na po siya, no? So, yun po sinabi po natin kahapon, malalaman nyo po kung nakasara pag tinap mo po yung diaphragm, wala kang maririnig. Pero pag once na inikot po, piniit mo ulit at pag ganun mo, may narinig kang medyo masakit na sa tenga, that means it's working. Saka mo siya ngayon itatapat sa arterial artery. Ganun po. And again, nakita po natin kay therapist, pinato niyang gano'n, no? The others would insist dapat gano'n daw. Nasa gilid lang po ilalagay. Huwag mo tatakpan. Sa akin, wala namang problema po yun. I doubt DOH, yung assessor sa DOH will also be looking at that. Pero unless kung talagang very concerned siya dun sa proper placement, then pwede naman ganito din po. No? Yung paghawak po ng head, yung diaphragm po ng inyo pong stethoscope. Ayan. Okay, so this time po ay magsimula na po siya mag-pump. Ayan. So nilock niya na po yung valve. And then pagka nakasecure, then simulan niya pong i-pump. Ayan. Pansinin niyo po
yung radial, nandito po mula sa baba, umikot po, tumatakbo, paakyat. Ah? Ayan po, that means nagwo-work po yung yung air pump. Yan. And then sa kanya ni-release. And let me check kung may makita tayong. Ayun. So napansin nyo kanina, nandoon po, mayroon pong may movement po yung head, yung hindi kayo makita po yung movement po dito. Sabi natin kanina, that's the best way to check para ma-check po natin yung systolic. Pansinin niyo dito. Dalawang paraan po 'yan eh. Makikinig po kayo dito sa inyong stethoscope. At the same time, titingnan niyo po yung needle paggalaw. Pagka sa inyo pong stethoscope, may narinig po kayong tug na tunog, tug, yung ganon. Unang tunog na ganong klase, mapansin niyo po din dito, nag-jerk ng konti yung needle. Pag jerk ng konti ng needle at may narinig kayong tug na sound, that means yun po yung systolic. So, i-reading mo na agad kung nasaan siya unang tumunog. Okay? Kung tumunog siya kunwari sa part ng 120, then that's the systolic. Ngayon, tuloy-tuloy ka, no? Tuloy-tuloy ka habang nire-release mo yung hangin, no? Dahan-dahan pa rin po yan, ha? Nire-release mo yung hangin. Dahan-dahan po yan. Bantayan mo yan. Gumagalaw yung needle pa ganun, pababa, pababa, ganun, dahan-dahan. And then, pansinin nyo yung pinakahuling tug na sound, yung ingay niya na tug, yung ganun, at yung huling pag-jerk ng needle, yan na po ang diastolic. So again yung unang tunog, systolic, yung huling tunog, huling pitik-pitik-pitik ng needle is the diastolic. That's how simple it is, no? Mabilis, madali lang siyang kunin. Basta mindful lang kayo sa tunog from your stethoscope, na marinig ninyo sa inyong stethoscope. And then, yung doon din po sa doon sa pinakahuling tunog ng ating pong stethoscope, pag ginamit po natin yung ating pong stethoscope. So, ganun po yan. Okay. Next. So, there it is. Tapos na po siya. Okay. Ayan. At that point, habang mapansin niyo po yung posing na yan, yung pag-pose, kinakausap nung therapist yung kanyang client kung ano yung reading ng kanyang blood pressure. And then, ang susunod na mapansin natin dito, which I would like you to take note of, is inalis niya na yung cuff uli. Tanggal niya yung cuff. And then, meron akong gustong pansinin. Yan. Okay? So, ang ginawa ni therapist, pinunasan niya yung diaphragm ng cotton with alcohol. And then, ang sumunod nun ay pinunasan niya din yung earbuds, yung dito sa may earpod, no, ng inyo pong BP apparatus. So, pareho po siyang nilinisan. So, gawin niyo rin po yan, ha? Gawin niyo rin po yan. Okay. Oh, nawala. Tumalon. Sandali. Ayan. May nanggugulo. Ayan. Okay. So, ayan. Okay. There you are. Okay. Pinunasan niya. Okay. So, again dito, naghugas siya ng kamay. Before she started, naghugas siya ng kamay using isopropyl alcohol. And then after she ended, natapos niya yung kanyang ginawang blood pressure, vital signs taking, naghugas muli siya ng kamay. Ayan. Okay. So ito na yung time na sinulat niya na yung data. Yung nakuha niyang nalaala niya doon sa body temperature, sa respiratory rate, sa pulse rate, and then doon sa kanyang blood pressure. So, dito na nagsusulat. Kasi ginagawa ng iba, tuwing kuha ng vital sign, tuwing kuha ng, saka kinuha yung
yung form and then nagsusulat. That's going to be a little distraction. So maganda lang tandaan mo lang yung mga result ng nauna na vital sign taking mo and then saka mo siya susulat after once you're done with the taking of the blood pressure. Okay. So yun po yung kanyang ginawa. Napakaganda po. Ayan. Okay. So I think we're done with that. Tingnan ko lang po yung inyo pong comment. Meron pong mga nag-comment na dito. Basahin po natin sa chat room. 120/80. Ah, Sir, hindi po talaga sinasabi ng client kapag kinukunan. Yes, okay. Tama, oo. Ano po ba ang accurate na data ng BP, yung manual o yung sa electronic? Si Rodmark may tanong siya kung ano po yung gagamiting ano po data. Well, tulad ng sinabi po natin, ang pang-check po ng BP apparatus, pagka manual, based sa aking naririnig sa mga health experts, mas accurate daw po yung manual. Okay. Ang electronic po kasi, okay po yung electronic, mabilis po siya, pero there is always sometimes a big variation. Pagdating po doon sa ano, minsan kasi hindi siya accurate, nasasabing hindi accurate kasi minsan nagfa-fluctuate po yan. Depende yan doon sa battery life na ginamit, no? Na battery po ng ano, na battery cell na ginamit. Kaya hindi kasi mo malaman unless you always make sure that bago yung ginagamit mong baterya, then okay, wala tayong quarrel, no? But chances are that's the reason why hindi siya ini-encourage. Sa DOH naman, normally ganun din po talaga. Kaya ang gumagamit lang ng BP apparatus na digital, no, na electronic ay yung mga visually impaired. Ayan po. Ah, Take life lang kayo kung papayag siya. Kung kunwari pupunta kayo sa exam sa DOH, dala-dala niyo po digital apparatus. Take life din kayo kung papayag si assessor, no? Ang sa akin lang naman para safe, doon lang tayo sa manual. Okay. So, I hope I answered your question, Rodmark. Yes po, mas accurate yung data naman, no, kaysa po naman po electronic. Ay, oh, okay. Sige, salamat, Rodmark, for that. Okay. So, any questions so far? Meron ba tayong tanong? Additional question doon sa pagkuha po ng vital signs? Kung wala po, balikan po natin yung ating pong slide presentation kasi yun yung nandun po yung mga isa-isa pong patungkol doon sa vital signs taking. For a while, sandali po. Okay, so there you are. Okay. Okay, tuloy tayo. Kahapon, I think, that's the video, the steps in taking the blood pressure. Ito, balikan na lang po natin, ano, kasi like what we have said kanina, pagka kumuha ka na ng blood pressure, kailangang relax yung pump, naka-pump up yung client natin, and then ilagay mo yung compressor cuff, yan, i-insert mo sa kanya. Either, minsan kasi may ini-insert, minsan naman ay through the Velcro, no, saka mo ipapasok yung sa Velcro, and then, wrap the cuff snugly and evenly around the arm. Insert your two fingers beneath the scalp and the pulsations on the brachial artery. Na tulad sinabi po natin, yung dito po sa may brachial artery po natin, makakapa mo naman yan eh. Doon mo siya ilalagay. And then pagkatapos po niyan, yan, saka mo gamitin po yung stethoscope, put in, inflate the cuff, magpa-pump ka. After the pump, yun po, dapat nasa 200 po na yung indicator, hanggang 200 po siya. Doon po natin titingnan. Ayan po, so makikita nyo po yun dito. Akyat po siya, no? Tatakbo po siya ng 200.
And then pagkatapos noon, i-deflate mo yung cuff gamit yung valve na ito, i-release mo ng konti, and then pakinggan mo yung unang tunog. Yung unang tunog, that's the systolic, and then tuloy-tuloy po yan, magbibit siyang ganon, ang pinakahuling tunog, that's the diastolic. Ayun po yon. Okay? And then, tanggalin mo yung cuff, and then alisin mo yung hangin, and saka mo ilagay sa lalagyan. No? Dito, nakalagay sa record the result, pero kanina na pag-usapan natin, mas maigi, just put into mind lang kung ano yung result, saka ka na lang magre-record afterwards. Okay. Sa body temperature, madali lang. Either when you use the thermal gun or yung gamit mo po ay yung digital na thermometer na pangkuha ng body temperature. It's okay. Ayan. Pagka thermal gun, ganun mo lang, lalabas agad or sa armpit naman ilalagay mo katulad nung napansin natin kanina. And by the way, nakalimutan ko lang po, hihintayin po ninyo yung tunog na beep ha. Hindi po yun sa minute. Nagkamali ako kanina. Hintayin mo yung tunog na beep kasi that means na check niya na yung body temperature. Yun po yun. May sounds po siya. Put, tit, gano'n. Ayan, basta may tunog siya. Pagka tumunog na po yung inyo pong beep apparatus, except lang yung thermal gun, no? Kasi pag ano po, lumalabas afterwards. Pero pag tunog po sa armpit nyo, tutunog yan, saka mo siya i-record or ino-note. Okay, sa pulse rate naman, ayan, tulad ng sabi natin kanina, yung kamay pa rin, no, naka-arm, yung wrist pa rin, naka-upward siya. And then dalawang fingers natin, ilagay natin sa radial artery. Radial artery is the one na nandito sa ating hinlalaki na side. And then you put it there. And then start count when the small needle of your watch is nasa 12 o'clock na siya, then that's the time magsimula ka magbilang. Okay? Magbilang ka at maririnig mo naman, mapupulso mo naman dito kung ilan po yung kanyang beats per minute. Okay, so that's how easy you take the pulse rate. And again, katulad na sinabi natin sa respiratory rate naman, disimulado lang, no? Nakaganon pa rin yung kamay mo and then saka mo sa tingnan dito sa bandang chest niya to check the rise and fall. And that means sa isang rise fall niya, yun po yung cycle. At yung sa cycle na yan, yun yung bibilangin mo, ilang rise and fall siya within 1 minute. Okay. Ayan. So rise and fall of the chest. Ayan po. So again, madali lang din, no? Pag yung pulse tsaka yung respiratory rate at tulad nung nabanggit na natin kanina, never inform your client na, oh ma'am, kinukunan na kita ng respiratory rate. Kasi the moment na malaman niya yon, baka maging abnormal yung breathing niya, no? Baka pigilan niya pa nga eh. Okay? So, para lang hindi lang anya alam, no? Kunwari, nandun ka pa rin sa pulse, pero ang tinitinan mo na pala ay yung kanyang chest at binabasa mo na yung kanyang respiratory rate. Ayan. Okay? So, yan lang po ang ating paraan. And unless you have anything to ask or clarification, kasi medyo na ano ko doon sa sinabi ni Miss Faye kahapon na hindi niya daw masyadong nakikita. I'm sorry for that inconvenience, no? Kasi like what I said, medyo nakalimit po tayo sa frame ng ating pong camera. Okay. Okay, so any question with regards doon sa mga prior discussion natin regarding doon or even for today sa ating pinag-usapan sa respiratory rate, sorry, vital taking, hindi respiratory rate only, but sa vital signs taking po natin. Okay. Para hindi po kayo kakaba-kaba, for some of you, I know, expert na kayo sa ganitong procedure eh. So, walang problema. But to many of you, I think to many of you na hindi masyado familiar, kailangan nyo pong aralin na maigi ha. Kasi, ano po yan eh, pagkakabisado nyo, tulad ng sinabi natin, madaling-madali lang siyang gawin. Pero kung provided you have done your practice several times. Yan. Yan po yung qualifier po natin. Okay? Ulit-ulitin mong gawin, practicein mo, mag self-review ka, and then until such time na medyo confident ka na. Lalo na yung yung pag-insert nito, no? Minsan nakakita ako ng mga estudyante pa nagpe-perm, pag-insert nito, nanginginig-nginig. No? So, madali lang siyang gawin. Sa totoo lang, madali siyang gawin. Kailangan lang po sanayin natin yung ating mga sarili on this. Okay? Sige po.
Ayan. Mayroon pa bang clarification? Maaga po tayo. Ano po? Tingnan natin po yung pwede pa natin mapag-usapan. Let's check your slide. Anong kasunod? Napaaga po tayo ng kaunti. Okay. And yan, sinisilip ko lang po yung iba pang pwede natin pag-usapan. Vital Science application. Okay. That's about it. Wala na tayong ibang, ang bilis na natin dito sa application. Sige. Mag-review na lang po tayo. Ano po? And malapit na po pala yung inyo pong maging prelims. Ano po? So, hopefully, mag-start na tayo na mag-uusap ng paunti-unti later on dito sa susunod na topic po natin na titingnan ay yung regarding naman sa mga laws and provisions, no, massage therapy practice. Ayan. So sa massage therapy practice, pag-usapan naman natin kung ano yung mga iba't ibang mga batas. Hindi pala iba't iba. Iisang batas. Ang iisang batas natin sa pagmamasahe, which is PD 856, Presidential Decree 856, na ang pamagat niya ay Code on Sanitation of the Philippines. At ang patungkol sa masahe, kasi makapal po yan, ang sa Chapter 13 ng PD 856. PD means Presidential Decree, at ibig sabihin po niyan panahon ng dating Ferdinand Edrelin Marcos, at siya yung gumawa, siya po yung nag-approve po niyan. At ayun po, ando po tinalakay po ano po yung mga pamantayan with regards dun sa massage. And eventually, that was 1977, and then dumating po yung year 2010 na kung saan naman po ay ito naman, uh, praise God, kasi si DOH, kasi na-realize nila obsolete na yung yung implementing rules and regulations ng PD 856 Chapter 13 noong year 70s, kaya noong 2010 minabuti nilang magkaroon ng amendment, no? Ano yung inamend? Yung inamend ay hindi po yung PD 856, kung hindi ang inamend po ay yung patungkol doon sa AO, sa PD 856 na inamend yung implementing rules ng nauna. Kaya may revised implementing rules and regulation tayong natanggap. Now, I would like to take this opportunity to discuss a little about DOH and TESDA. No? Ito ay ano lang ha, for academic purposes. Pag-usapan lang natin kasi minsan nagkakaroon ng confusion. In fact, some of you I've heard that before enrolling, nagtatanong, Sir, pwede ba ako mag-enroll ng LMT training training and review kahit na wala po akong in situ? Ayan po. Because the assumption of some people is that, I do not know if some also are floating the idea na hindi ka pwedeng, sandali, na hindi ka pwedeng mag-exam sa DOH unless kung mayroon kang in situ, no? So, hindi po 'yun totoo. Hindi po 'yun totoo. In fact, magkaiba po ang TESDA doon sa DOH. Ngayon, bigyan ko lang kayo ng background. Ano ba yung mga nangyari patungkol diyan sa dalawang yaan? Okay. Noong una, for many years, okay yung pagtitraining ng DOH, okay yung pagbibigay ng exam, until such time pumasok po yung TESDA at pinasok din po nila ang massage therapy. Okay. So nagbibigay po si TESDA ng in situ ng massage therapy. Ngayon, walang walang benchmark kasi si TESDA nung araw. Kaya sila yung gumawa lang ng patungkol doon sa modality nila on massage therapy. Now, there came a time na nagkausap minsan ang mga taga DOH at ang mga taga TESDA. I think the purpose before was there was some people at DOH, no? Kasi ako alam ko 'yun dahil na ano ako na susubaybayan ko 'yan. At I have, as a former employee ng Department of Health, kilala ko din po yung mga ibang na involved in this type of discussions. Ngayon, ang
nagkaroon po ng pagkakataon that some people within DOH were saying na dapat, ito po, naka-float lang po na ideya, na dapat lahat ng training na massage ay ibibigay kay TESDA. At si DOH ang mag-exam lang. So walang ibig sabihin, walang kinalaman si DOH doon sa training and review. Yan. So agad-agad naman tinanggap nung TESDA, no? Tinanggap niya yung ganong idea. Sige, kami ang magti-training, kami mag-i-endorse, kayo mag-i-exam. Yung ganon. No? Kayong bahala sa exam, kayo magbibigay ng, mag-conduct ng o-taking, kayo magbibigay ng lisensya. So yun po yung discussion. Hanggang sa to a point na nagkasundo na po ng husto yung representative from DOH at that time at yung representative naman ng TESDA. Tuwang-tuwa si TESDA, no? Tuwang-tuwa si TESDA. That is the reason bakit nagkaroon ng exactly the same material si TESDA with regards to yung three stages of massage. Kasi pinasa sa kanila eh. 'Di ba? With the assumption na sila na lang magkakandak ng training. Okay. So, yan po yung dahilan kung bakit may iba nagsasabi. So, pareho naman yung material. Okay, pareho yung material, yes, walang quarrel. Kaya lang yon, dumating ang point na halos na kunting pirmahan na lang no ng anong mga agreement papasa na. So that means kami na training institutions ng DOH magsisimula na kami mag-coordinate naman sa TESDA kasi sila na po yung mag-handle ng training. I do not know what happened na hindi natuloy. Nagkaroon ng glitch. Hindi natuloy yung ganong arrangement. Later ko lang napagtanto, that was mga 10 years ago eh. Later ko lang napagtanto na probably in my assumption, one reason bakit hindi pwedeng mangyari yung nais nila mangyari sapagkat ang batas na lumikha nung DOH massage license at about sa massage licensure training at yung sa TESDA naman na batas ay wala pong batas na pwedeng mag-ugnay sa dalawa. Nakuha niyo po yon? Hindi po, walang batas eh. Ito nga ang batas ng PD 856, sabi nga natin, di ba, yung implementing rules and regulations, ang tagal-tagal na nun. So kahit na anong gawin ng mga tao doon sa DOH at ng mga taga-TESDA na i-reconcile yung dalawa, hindi uobra yan kasi walang batas. Ayan. Kaya because of that, hindi natuloy po yung ganong klaseng arrangement. Pero nakuha na ni TESDA yung mga materials. Ayan, na-enjoy na. Hanggang ngayon, yun yung kanilang ginagamit. Okay. So, ang tanong na lang is, because of what happened, that means hindi ni requirement si TESDA before ka mag-license ng DOH. Ulitin ko ha. Kasi mayroong nag-float na ganong idea eh. Hindi pa ako LMT training and review kasi wala pa akong TESDA. Kapatid, hindi na po kailangan si TESDA. Kaya hanggang sa ngayon, malayo-malayo, magkaiba si TESDA at si DOH. Yung ganon. Kaya kayo, huwag kayong ma-confuse. Tapos ngayon, ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? Dinawin ko lang kasi marami ding merong mga naku-confuse. Ang TESDA, malinaw sa kanyang certificate, di ba? Certification, national certification. Yung TESDA po is just vocational training para sa ganitong modality, no? Sa ganitong certification level. Kaya in situ. Ngayon, si DOH, malinaw yung sa kanyang pangalan. Registration, certificate of registration, yes, pero ang equivalent niyan, license. Okay? So, ang tanong ng iba, sino bang mas mataas? Si TESDA o si DOH? Ako, sa totoo lang, may bias ako. May bias ako kasi taga-DOH ako eh. Hindi, joke. May bias ako kasi ang aking basis lang yung pangalan eh. Pag certification, it's just merely a certificate. Pero si license kasi, di ba, some literature of DOH would say, certificate of registration, yes, pero registration as licensed massage therapist. Nakuha niyo po yon. So, ganun po yon. Ngayon, sa application, saan ba ang mas matibay? Okay. Well,
pag pinag-usapan natin sa employment, prerogative ng spa owner mag-hire ng either mayroong in situ or mayroong DOH license. Okay? In fact, some of you, I'm sorry to use the term some of you, the others, wag na lang some of you, baka may makakaaway ako dito. The others would even accept kahit na walang training. Di ba? I do not know, no? But sa area ko, ako, I used to be in Manila for 15 years. No? 15 years ako dyan. No? Simula ako, 15 to 20 years. Diyan kasi ako talaga nag-operate for a long, long time. Alam mo naman namin na maraming hinahire sa spa na walang training. Parang kumbaga tinuturuan lang, mini-mentor lang ng mga insider, ayun na po yun. Walang training. Ngayon, tulad sinabi ko, kung gusto niyo po quality ang inyong mga manggagawa, kailangan may training. Kaya yung training, either TESDA or DOH. Ayan po yun. Yun po yun. Now, going back sa hiring, yun po, prerogative ni spa owner. Walang batas nagsasabi na walang magmamasahe pag walang in situ. Walang ganon. No? Prerogative lang ni spa owner kung sino yung i-hire niya. Okay. Now, another question would be, anong gamit ng license? Anong gamit ng license? Well, the license, the DOH massage license is very much important, especially when someone is planning to put up a spa. No? Pagka plano nyo po magtayo ng spa, kailangan nyo po ng lisensya. No one and nobody can put up a spa and have it recognized by the city government na mabigyan kayo ng business permit ng municipal government at ng city government kung walang may lisensya. Yan yung unang hanapin ng Business Bureau. Yan. Okay? So malinaw na po yun, no? Walang ooperate pag walang lisensya. Ngayon, yung iba naman sa inyo, alam ko, nag-training kayo, not because you are a spa owner, not because you intend in the near future na magtayo ng spa, but because some of you would like to have or more certification in your belt when it comes to massage and wellness. Okay, that's fine. Lalo na yung iba sa inyo na gusto mag-home service. Ayan, no? Kasi sa totoong buhay, yung lisensya kasi mas bongga yan eh. Kaysa, meron ka bang in situ? In situ, parang, ano yung in situ? Parang hindi ganun ka, yung dating nun, no? Yung dating nun, hindi ganun. Pero pag lisensya, meron po ako massage license ng DOH. Iba yon. Kaya po yung iba naman, naririnig ko, kiniklaim na nila yung kanilang training sa in situ as license. Sir, may license na po ako eh. Sabi ko, ha? May license ka na? Nag-exam ka ba sa DOH? Hindi po. Paano ka nagka-license? Yung in situ po. Ayan. So, may confusion. Pero, well, kanila na yon. Kiklaim nilang license, yung in situ, na kanila na yon. Pero, technically speaking, hindi po siya license. Ayan po ha. Kaya, advantage nyo, ulitin ko lang, kayo kahit nasaan, mag-apply kayo either sa therapist or as spa owner, as spa operator or manager or head therapist, may lamang na kayo kasi lisensya yung hawak nyo. Ganon. Ang ito lang may problema ng kaunti. Sa mga spa owners, kasi yung spa owners minsan busy, ganon, no? At saka ayaw na nila mag-venture din sa mga hilot-hilot, sa mga massage na yan. Nag-hire na lang sila ng mga license. That's good. That's good. No, masaya. Okay naman po yun. Ang akin lang pong medyo challenge po dyan is, what if umalis yung massage therapist na license? Di wow. Di ba? Wala, congratulations. Kung umalis yung masama yung loob niya, nag-report doon sa Business Bureau, at sinabi sa Business Bureau, ma'am, yung spa na yan, alam niyo yung nasa kanto na yan, wala po yung license Walang license massage therapist. Ayan ang problema. Kasi the moment na bumisita si Business Bureau Officer at nalaman niya, pwedeng ipasara yung spa. Kasi wala nga may lisensya. Ayan. Ayan po yung kahalagahan po niyan. Kaya ako, honestly, ako natutuwa sa mga kasama nyo na mga spa owners or those who would like to be a spa owner na naglisensya. Kasi pagkadating po sa lisensya later on, hindi ka kakaba-kaba na mawawalan ka ng licensed therapist kasi yung tauhan mo, ikaw mismo, licensed ka ng DOH. Ayan. And
to add to that, pwede ka magturo sa mga tauhan mo kasi standard yung DOH eh. Yan. Okay? Hindi ka lang pwede magturo, anong tawag nun, mag-commercial na teaching. Bawal po yon. Kasi hindi po kayo certified na trainer. Ayan, no? Meron ako nabalitaan, ganun yung ginawa eh, no? Nag-train siya, nagsicertify siya, pero anong school ang ilalagay mo? Alam nga naman, ilagay mo yung spa. Oh, tapos nilagay mo certificate of training, tapos spa, yung ganon. Pwede yan internal, walang problema, pero pag lumabas yan, naging commercial yung pagtuturo, bawal po yon. Bawal po yon. Okay? Ayan po. The next question, unahan ko na lang po kayo. I think some of you ay nangangati rin tungkol dito. Sir, pag sa abroad ba, yan, di ba may hiring abroad, may hiring sa mga cruise ship, yan, ang dami tayong estudyante, eh. Yun yung pangarap nila eh, no? Yung medyo bata-bata sa inyo, eh gusto nila magkaroon ng magkaroon ng trabaho sa cruise ship, di ba? Tour around the world. Wow, galing, no? So, there was a time na ang hinahanap ng magsaysay, yung mga ibang mga company nag-hire ng mga therapist sa cruise ship, ang hinahanap nila, test the in situ. Test the in situ. Kaya, in situ on massage therapy, yung mga gano'n, no? Nung araw, meron pang Swedish massage, pero I think inalis na ngayon yung Swedish massage. No? Ang pinalit lang hilot, and then massage therapy. I think, yun. There was a time, yun yung hinahanap ni Magsaysay. Yung hiring cruise ship, yung hiring component nila. Okay. Pero eventually, nung nalaman nila yung license ng DOH, unti-unti, mas priority yung license. Ayan ha. Para sa inyo nagbabalak mag-apply ng cruise ship, malaki po ang lamang ni license ng DOH. Okay. Question, sir, pwede ba yung mga kalalakihan sa cruise ship? I'm sorry to say, almost mga 99% sa medyo gawin nating liberal. Mga 95% ng nasa cruise ship na spa ay mga pawang kababaihan. No? Wala masyado kong naririnig na kalalakihan. Except lang yung probably nag-work na sa ship and then nagpa-deploy sa spa ng ship, ng barko. May mga ganon. No? Pero yung mula doon sa entry level, nag-apply na licensed therapist, na massage therapist ng spa na lalaki. So, bihira yon. Kaya yung mga kalalakihan, huwag kayong mangarap sa spa. Spa ng cruise ship. Yan. Okay? Ngayon, dagdagan ko na napag-usapan na natin sa cruise ship. Alam nyo po, sa cruise ship kasi ganito. Dalawa po yung klase din po ng trabaho ng mga therapist ng spa sa cruise ship. Okay. Ano po yon? Yung iba, they were hired to do simple massage. I'm sorry, not simple, but plain massage. Okay. Yun po yun, no? So may training din po yan. Before kayo sasampa ng barko, may training po yan. No? Yung training po ng katulad halimbawa ng mga seaman, maganon din pong training po yung mga massage therapist. Except lang, of course, may dagdag doon sa mga massage modalities na gagamitin. Okay. Ito lang po, just heads up para sa iba sa inyo na nangangarap ng cruise ship. Sa cruise ship din, may mga ibang cruise liners na hindi lang kayo magmamasahe, kung hindi, magbebenta rin kayo ng product. Kuha niyo po yon. No? So, hindi lang kayo magmamasahe kundi magbenta. So, meaning, magsa-sales din kayo. So, yung income nyo would be, I think the others were telling me na yung income is based doon sa sales. Pag wala kang sales, wala kang income. I do not know kung paano yung araw-araw mo na siyempre, ang assumption naman sa barko, wala ka namang papasyalan eh. Libre naman ang pagkain, mga ganon. No? So, ang problema, kung hindi ka maboka, kung hindi ka magaling mag-sales, kung hindi ka magaling mag-PR, kulelat ka. Hindi ka makakabenta. Wala kang kikitain. Goodbye. 6 months, wala kang kikitain. Okay? Pero siguro sa screening naman malalaman yun eh. Pagka may potential kang magsalita, magaling kang mag-chika-chika, you are good at talking, then okay, fine, pwede kang tanggapin.
Pero siguro malalaman nila pagka medyo tahimik ang tao, magaling ka magmasahe, you are top notch, no? Talagang grabe yung masahe mo. Pero, well, kawawa ka kapatid kung ang basihan mo, ang napuntahan mo ay naghanap ng sales sa iyong trabaho sa cruise ship. Okay, so yun po yung dalawang, ano yan, yung dalawang posibleng mangyari sa cruise ship. Okay? Ayan po. Saan po yung application? Normally po, ang cruise ship naman ay nasa Manila po karamihan po yan, yung mga malalaking company na nag-hire po ng mga therapists, no? So, wag niyo na akong tanungin kung anong maganda mga cruise liners. Pero marami dyan. May iba naman dyan kagandahan, may iba naman hindi. May iba naman, basta ganun. Pero one thing for sure, almost lahat naman ng estudyante natin na nasa cruise ship kumikita din, malaki din ang kita, no? Yung pag sa sales nga lang, kailangan magaling ka magbenta para malaki yung commission. Yan. Okay? Sige po. So, I think, ayan, may dagdag ba kayong tanong? Ayan, si Charmaine nagtanong, paano po kung may isang tanong dito tingnan natin na, Sir, good afternoon po. Sorry po late ang problema ko sa spa. Okay, sige lang. Problema sa spa. Rodmark, yeah. Sige, bago ko sagutin si Charmaine, may comment si Rodmark, sabi niya, Sir, early 70s pa yung batas, possible ba na hindi na applicable yung mga naka-indicate sa IRR noon? Kaya nga mayroon tayong IRR ng 2010. Pero 2010 as against 2025, matagal pa rin po yun. Ano po? Oo. Wala po. Yung IRR noong 1970, inamend po yan ng 2010. Ayan po. At yung latest na ginagamit po natin is IRR, Implementing Rules and Regulations ng 2010. Ayan po. So forget about the IRR ng 1970. Ang tagal po nun. Okay. Isa pang tanong dito, what benefit ng TESDA cert lang since may medal free training unlike sa DOH? Ayun po, yun to lang po sinabi po natin. Malinaw naman po yun na ang tawag po na for employment purposes, TESDA is very good. Pero pagdating sa mga licensing ng spa, sa operation ng spa, importante po yung ano po, lisensya. Balikan natin si lisensya kasi marami kang pwedeng gawin. Sa totoo lang, kung may lisensya ka, pwede ka na maging consultant No? Oo, yan. Sa consultancy, pwede ka maging consultant. Ito may isang tanong dito, I think, si Rodmark yung may tanong, pero ayan, si Charmaine, may tanong din siya pala uli. Ang tanong ni Charmaine, paano maging certified trainer? Kung DOH ang pag-uusapan, sila po yung magkakandak ng training at sila din po mag-i-issue ng certification as as a trainer ng DOH. Sa ngayon, since 2015 hanggang ngayon, 10 years na nakalipas, wala akong nabalitaan na nag-open sila ng training para sa certification ng trainer. Ayan, no? Lalo na ngayon kasi medyo tumamlay ng konti yung licensing unlike nung mga 10 years ago, talagang grabe, libo-libo yung mga nagti-training, no? Kaya grabe yung income. De, joke. Marami talaga nagti-training nung araw. Pero lately, hindi na in-emphasize ni DOS kasi dahil I don't know for whatever reason, one thing that I know of is nag-iba kasi yung committee na nag-handle. Ang committee dati, yung Health Human Resource Development Bureau ng DOH kasi training talaga sila kaya pinupush nila yan. In fact, sila yung gumawa ng revised implementing rules and regulations. It was under Dr. Kenneth Ronquillo na siya po yung director ng Health Human Resource Development Bureau. Yung time nila na yun, grabe, no? Ang dami talaga. Libo-libo yung nagtitraining for license. At nung lumipat na, kaya ngayon kayo po ay under na po o yung ating licensing ay under na po sa Health Facilities, Services and Regulatory Bureau. Technically,
yung opisina na to, yung bureau na to, may kinalaman sa paglilisensya ng mga hospitals, ng mga clinics, yung ganon. Very, wala sa nila, forte nila yung manpower training, yung ganon, no? Pero pinasa pa rin sa kanila nevertheless. Kaya nag-iba na po yung pamapalakad, no? Okay? Sige. I hope na, Charmaine, nasagot ko yung tanong mo about certification. Ang tabayanan nyo lang po kung mayroong certification. By the way, some of you were asking also, Sir, paano magtayo ng school under DOH? Ayan. Babalik diyan sa certificate training for trainers. Kasi bago ka makatayo ng school, kailangan number one, ikaw ay trained na ikaw of course LMT, pangalawa may training ka po as trainer under DOH. Pangatlo, no? Kailangan mong magkaroon ng massage modality that will be equivalent for a 30 credit units. That's another training, no? 30 units. And then pang-apat, kailangan yung facility mo will be subjected for an inspection, will qualify according to the standards set by DOH. Yan po yung criteria pala makapagtayo ng training institution. Okay? So, as far as I know, wala din po sila inopen na opportunity na ganun. Kaya nakalimit po more or less mga 15 to 20 training institutions na accredited ng DOH all over the country. Ayan po. Nawawala yung boses ko. Nawawala. Okay. I hope okay yung boses ko ngayon. Paano po mag-upload ng video para sa exam sa DOS? Sa Canva lang po alam ko. Okay. Medyo lumihis ng konti si Tina. Sige lang, Tina. Pag with regards to uploading ng video, YouTube po ang ating pong titingnan. Sir, Hagod at Ausa lang po alam kong school sa LMT. Roadmark, mayroon pang iba. Hindi lang kilala. Pero ang iba, alam ko may nagsara na rin eh. May mga nagsara. No? Kasi tulad ng sinabi ko, medyo matumal kasi yung training for license. Yung ganon. Si Hagod, magaling din kasi yung kanila marketing. Kaya kilala sila. Nagpapatuloy din sila ng pag-operate. Okay. Wag namang dalawa lang. Wag naman si Hagod at Ausa lang yung LMT school. Hindi. Meron din po iba. No? Hindi lang siguro kilala. Oo. Tsaka hindi lang naman karamihan, mayroong iba sa Mindanao, dalawa lang tayo accredited. Sa Visayas, I think mga apat sila doon. Tatlo, apat. The rest, scatter na yan sa Luzon tsaka sa Manila, Metro Manila. Yun po yung, ano po yun, statistics po ng mga training institution. Okay? Oh. Ayan, may tanong dito, nakaraan po mga, yun, yung topic yesterday, ina-upload ko lang po ha, hindi pa tapos kasi medyo, minsan mahina yung signal, kaya mahirap i-upload. Okay, I think, sir, good afternoon. Si Rodmark may tanong siya uli. Sabi niya, sir, good afternoon. Na-revise na po ba yung, anong PR? PD 856, Code on Sanitation, o may bago na. Wala pong revision ng batas. Kasi yung batas na yan, yung pinagpipray natin, na mayroon tayo makonbinse na isang congressman at senador nagagawa ng babalangkas ng batas na revise para sa massage. Kasi medyo luma na. Kahit na mayroong revision ng AO 2010-0034 ng DOH, wala pa ring batas, no? Kasi hindi pwedeng, kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung AO ng 2010, may provision po doon. Kung hindi ako nagkakamali, Section 5.5. Ang nakalagay ay ganito. No one is allowed to practice massage as a profession in the Philippines without having a valid certificate of registration. Which means lahat ng Pilipino nagmamasahe required magkaroon ng license.
Ayun po yung sinasabi namin. Kaya dumaming-dumami yung naglilisensya nung araw. Libo-libo po. Sa AUSA, daan-daan yung ating estudyante. Kaya sa Manila, lipat tayo ng lipat ng venue kasi dumadami yung nag enroll. Yan, no? From Quezon City, lipat-lipat ako. Naghanap ako ng malaking venue kasi madami eh. O madami yung nag enroll. Kaso lang, nawala siya ng epekto kasi siguro ba may nagka-question. Hindi mo pwedeng i-implement yan kasi walang batas. The PD 56 is very clear. One in every 50 50 massage therapists. Yun yung i-oversee niya. O 1 is to 50. Yun yung sinasundan ngayon. One in every spa is licensed. Kaya tingnan natin kung gaano kayo mag-pray. Pag-pray natin na magkaroon ng isang bagong batas kasi maraming dapat ayusin sa totoong buhay. Marami. Kaya naglilipan na dyan kung ano-anong klase mga spa service ang ginagamit, di ba? O, yun. Alam nyo na yun, di ba? Yung mga ES na yan. Ang dami. Hindi na-regulate. Although, hinuhuli sila not because of the law pertaining to massage, but because of other laws. No? Penal laws, revised penal laws. Sila hinuhuli. No? Sa mga human trafficking, yung mga and so on so forth. Pero sa Masahe mismo, wala. Yan po yung pag-pray natin. Tulungan niyo ako mag-pray. Okay? Oo, oo. Oo. Sa IR 2010, yung no license, no massage policy. Yes, yes. Yun yung no license, no massage policy. No? Yun na. Pero kung magkaroon ng pagbabalangkas ng batas, pwede i-insert yan. Pag walang lisensya, walang pwede magmasahe. Yung ganon, no? So, ayun. Okay. Okay. So, I think we're good. Oo. Unless kung meron pa kayong additional na katanungan relative dito sa mga nangyayari, no? Um, kayo po yung aming pag-asa eh, no? Yung isang prayer ko magkaroon ng national organization ng mga license eh. Um, tulungan niyo ako pag-pray kasi dati nagkaroon, nakailang ano na yan association ng mga license. Yung unang naabutan ko, walang nangyari. Pero grabe yung collection, no? Parang kinutsaba yung DOH at kailangan mag-join ng association at kailangan magbayad, yung ganon. Eh, na ano yun, sa Bisaya ang tawag namin doon na wigit. Nawala yon sa ere kasi wala activity, no? Kam-kam lang ng pera, yung ganon. So nasira yon, na-dissolve. And then lumabas naman isang association, hindi ko nabanggitin yung pangalan. O yun naman, active masyado yung mga members, officers. Minsan, muntik ako naging presidente ng National Association. Ang mali ko lang kasi, sobra akong humble. Ini-elect na ako eh. O Benji, ikaw na maging presidente. Alam nila kasi taga-DOH din ako nung araw. Eh, sobra kong humble. Ayun, hindi ako naging president hanggang sa na-dissolve. Pero kalungkot yon. Maganda na sana yun eh. Maganda na yun. Grabe, maganda na yun. Kaso lang, yun nga, nagka-problema na naman sa ganito. Alam mo yung pera kasi nakakasira ng relasyon yan eh, ng organization. Dahil sa malaking kita, umabot ng milyon, milyon, ganon. O yun, malungkot. Kaya na-dissolve uli yun. Kaya ngayon, wala na naman tayong association. Oo. Asol empty. Asol, aso. Okay. Bakit naman parang aso? Baka pang may nainis. Ano yung aso ninyo? Anyway, pag-pray natin kung paano po. Mayroong mga ibang estudyante akong kinausap, yung mga magagaling sa wellness. Sabi ko, pag-pray natin, no? Kung ano pwedeng magawa natin. Kasi pag once may association, mas maganda yon. Mayroon tayong makakausap ng mga senador, ng mga tawag niyan, mga congressman. Kausapin natin, kung marami tayo. Eh kung kakapiranggot lang tayo, eh walang papansin sa atin. No? Eh baka 10 tao lang tayo sa association, eh di masaya, di ba? Pag-pray natin na darami, may ganon, tapos yung heart talagang tumulong, hindi lang para kumita. Nasisira nasisira, no? Nasisira. Ayan. Okay? Ay, naku, wag yung maleta. Mabibigyan din tayo ng maleta.
Pambira ka naman, Apollo. Huwag yung maleta. Okay. Sige. Si Charmaine, sige, PM mo ako regarding sa association. Pag-pray natin nga, let's pray for it. We'll have one solid organization that's decide talaga tumulong sa industry. Oo. Yung ganon. Yung mga tao na, ah, ewan ko, ayoko na mag-comment. Ayoko na mag-comment. Pag-pray na lang natin. Okay? Sige po. So, if you have, yan, thank you for Charmaine. Sabi niya, Sir, PM ka, PM tayo later about the organization. Yung mga previous batch, meron na ako nakausap. Kaya lang sabi ko, kailan may mag-spearhead eh. Ako handa akong tumulong kung ano man pwede nating gawin. Okay? Pag-pray natin. Pag-pray natin. Okay. Sige po. I think that's all for today. Yes. Ha? Go Sir Benji. Wag naman ako. Wag naman ako. Oo. Iba na lang. Iba na lang. Yung mga bata-bata na masisigla, yung gano'n, no? Ako, ano ako eh, alam nyo na. Ah, sige, Ron. Sabi niya, maganda sir talaga para may boses yung organization ng LMT Philippines. Yan, makapag-coordinate sa mga legislative senate. Yes, oh, tulungan ko kayo kasi nagtrabaho din ako sa DOH. Ako po yung representative ng DOH sa Congress, no? Nasa ano ako, Legislative Bureau yung sa amin, Health Legislative Bureau. Ang trabaho po namin mag-coordinate ng mga panukalang batas, no? Kaya kabisado ko na po yung proseso niyan sa Congress at sa Senado. Minsan nagagawi pa kami ng Malacanang. Trabaho namin 'yan sa DOH nung araw, no? Um, Ayun. At saka empleyado din ako ng Congress nung matagal na panahon na. Empleyado po tayo ng Congress. Anyway, so yun po, kailangan natin talaga magtulungan. Kailangan natin, we have to pray for people na gagamitin ni God na buuin at magkaroon ng isang boses para sa industry at maproteksyonan tayo. Alam niyo isang issue ng ano natin sa industry, walang fixed rate eh. Kuha niyo po 'yon, walang bracket ng sweldo. Kaya minsan nasa ano na tayo, mercy din tayo ng ibang mga spa operators na medyo talagang sinisikil nila. Maganda sana kung regulated, tayo mag-regulate among ourselves. Dapat ganitong fixed rate, LMT ito eh. Dapat ganito yung rate. Hindi ka puwedeng maging ano, i-hire kung na ganito yung rate. Gano'n. Dapat may standard rate, 'di ba? 'Yan yung nagagawa ng association. Yan, may magpoproteksyon sa atin. Kapag nabubuli tayo sa kung saan-saan, may tatayong boses. Yung gano'n, 'di ba? Two heads is better than one. Isipin niyo na yung walis tingting, 'di ba? Pag kinumpul-kumpul mo 'yan, talagang maraming mawawalis 'yan. Oh. Pero kung nag-iisa lang tayo, dalawa kunwari o lima, walang mangyayari. Pagtatawanan lang tayo diyan na sa paligid, yung gano'n. Nalayo na tayo usapan. Pray for it and I know God will hear our prayers. Okay, sige po. Maraming salamat and see you again tomorrow. We'll continue on. Kung medyo tingin ko parang patapos na rin tayo dito, baka tutungo na tayo sa discussion natin on the laws. 'Yun, maganda 'yun, no? Para maintindihan nyo ano ba yung batas, yung PD 56 at ano din yung implementing rules and regulations, no? Para maintindihan nyo po 'yun kasi pagdarating ang araw kung kayo na rin pong gagawa ng ano, recommend sa mga congressman nyo, maalam nyo na yung pwedeng ilaman sa batas ng ano ng modern day ba? Modern massage license, ano, law on on massage. Hindi lang license kundi massage yung ganon. Okay? Ayan po. Kailangan natin magkaisa. Salamat. Si Michael, paano pong habang nag-aral, pwede naman pong pwede po habang nag-aral, pwede po kayo. Oo, pwede po mag-practice sa clients. Kaso lang kasi kung kung walang alam ang client, hindi magtatanong ng license. Kasi pag nagtanong ng license, pwede yung sabihin, i-quote nyo, si Sir Benji yung aming trainer. Hindi. Sabihin mo po, under trainee po ako. Oo, wala po yan. Pwede po yan, wala po. Ilang months lang naman, maging license na rin kayo eh. Kaya tuloy-tuloy lang po. Sige. Okay, so thank you so much. God bless and maraming salamat sa balik-taktakan na
Monologue actually kasi ako lang nagsasalita. Pero kayo naman nagme-message sa chat room. Sinasagot ko rin po. Okay? Salamat po. Salamat sa lahat. Kay Michael, sa kay Rodmark, and lahat po kayo, no? Kay Marie and everyone else na nag-contribute, no? Yan. See you tomorrow. And please pray. Keep on praying. God bless. Bye for now.